lalaki ka ba Edmond? Matanda na ang tito mo, may sakit pa, ang tagal ko nang nagpaparamdam sa'yo, manhid ka ba? Gusto kita Edmond, wala ka man lang bang gagawin? Gawin mo lang ang gusto ko, sa'yo na yan. Ano man ang mangyari ngayon, wala dapat makaalam, sabi ni tita sa'kin, habang nasa loob ako ng kwarto. Hindi ako makatingin sa kanya. Dahil nahihiya ako, bakit kasi ang kanyang katawan sa suot nitong pantulog. Welcome sa kwentong masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat! Maganda ang buhay ni Tito Arman, kamag-anak siya ni Mama. Bata pa lang ako noon, madalas ako sa kanila. Ginagawa nila akong utusan. Noon nabubuhay pa ang tunay na asawa ni Tito Arman, madalang kami pumunta. Madamot kasi ito at kung ano-ano ang mga sinasabi. Nagtatalo pa sila ni Tita noon. Kasi puro raw kamag-anak niya ang tinutulungan ni Tito. Hindi nagtagal, nagkasakit si Tita Lourdes at matagal nakaratay. Halos marami silang naibenta na ari-arian para pampagamot ni Tita. Doon na rin ako. Nag-umpisa na pumupunta madalas sa malaking bahay nila. Kahit hindi sabihin ni Tito, nakikita ko na nahihirapan din ito sa kalagayan ni Tita. After isang taon, namatay din si Tita Lourdes. Dahil walang anak, nalungkot si Tito at madalas umiinom mag-isa. Ako na rin ang madalas niyang kasama at driver kapag umaalis siya para pumunta ng sabungan o kaya sa mga pataniman niya para malibang si Tito pumapasyal kami sa mga fiesta. At malayong kamag-anak namin, sinubukan rin namin na pumasok noon sa kabaret para maglibang. Pero naubos lang ang dalang pera ni Tito. Hindi pa rin siya nag-enjoy hanggang sa nakilala namin si Tita Andre. Fiesta noon sa bayan at na-traffic kami sa Sagala na parada. Nanood muna kami doon. Isa si Tita Andrea sa mga kasali sa Sagala. Maganda, matangkad at masasabi ko na pang beauty queen ang dating ni Tita Andrea. Nakangiti rin si Tito noon at hanga-hanga kay Tita. Hanggang sa magdesisyon si Tito na umuwi na. Pero may nag-imbita sa amin na kumain sa kanila. Kilala pala si Tito. Palibhasa may mga sakahan si Tito sa lugar na iyon, kaya nakilala si Tito. Pumunta kami sa malaking bahay na kakilala ni Tito. Doon muli namin nakita si Tita Andrea. Nalaman din ni Tito na bakasyonista pala si Tita. Taga Maynila pala ito at kapag fiesta sa bayan namin doon lang ito nagpupunta. Kamag-anak siya ng may-ari ng bahay na kinakainan namin. Andrea, parini ka nga dini at pakikilala ko sa'yo ang isa sa mayaman dito sa lugar natin, sabi ng lalaki na kausap ni Tito. Doon nga nagkakilala sila ni Tito. Pinagmalaki pa ng kausap ni Tito na may malawak na lupain at pataniman si Tito. Doon nag-umpisa ang ugnayan nila ni Tito. Naging magkaibigan ang dalawa. Hanggang sa dumadalaw na madalas si Tita Andre doon sa bahay ni Tito. Sa edad ni Tito ng 59 at si Tita Andre naman ay 25, nagpakasal sila. Malaking kasalan ang naganap. Ang swerte ni Tito sa napangasawa niya. Bukod sa maganda na, sobrang bait pa. Hindi tulad noon sa dating nasirang asawa ni Tito. Halos lahat kaming kamag-anak. Kinuha ni Tita Andrea ang ibang lupa ni Tito. Pinatayuan niya ng mga bahay para sa amin at mga kamag-anak namin. Walang tutol si Tito sa mga desisyon ni Tita Andrea. Naging sunod-sunuran siya. Kung tutuusin, mas okay naman ang ganun na ipamamagi ni Tita ang ibang ari-arian ni Tito na dati naman ginagawa ni Tito noon pa. Kaya lang panay kontra ng asawa niya. Isa rin ako sa maswerte. Bukod sa ako ang driver nilang mag-asawa, doon din ako nakatira sa bahay nila. Kung meron man lalapit na ibang tao sa kanila, ako muna ang unang lalapitan. Kaya ang mga humihingi ng tulong kay Tito sa akin, nagpupunta. Magkaedad lang kami ni Tita Andrea, kaya kapag nagkwentuhan kami, para lang kaming magkababata,
Iba kasi talaga ang mga salita ng bata. Kaysa matatanda, mas kalog si tita, at tawa ng tawa kapag kaming dalawa lang sa sasakyan. Gusto nga niya na Andre lang itawag ko sa kanya, kasi raw masyadong ko siyang pinapatanda sa tawag na tita. Kaya lang nahihiya ako kay tito. Saka paggalang na rin, may mga araw din na napapansin ko na hindi sila nag-uusap ni tito. Siguro nag-aaway din. Kapag ganun ang nakikita ko, tahimik din ako. Pero kapag dalawa lang kami ni tita, pinapatawa ko siya. Minsan nagsabi siya sa akin ng tungkol sa buhay nila. Mahirap daw ang pamilya nila, kaya pangarap niya na yumaman. Kahit ano daw ay gagawin niya. Kaya nang makilala raw niya si tito at inalok siya ng kasal. Pumayag siya. Akala raw niya magiging masaya siya kapag mayaman na. Naibigay niya daw ang ganda ng buhay sa mga kapatid niya at magulang. Pero kapalit pala noon, ang sarili niyang kaligayahan. Mahirap pala daw kapag malayo ang agwat ng edad sa asawa. Si tito kasi gusto sa bahay lang, magdidilig ng halaman, maglalakad-lakad, kakain ng gulay, at saging na nilaga. Ang gusto naman ni tita, magpunta ng mga mall, mag-shopping, kumain sa mga restaurant. Sa mga buffet doon raw sila hindi magkasundo ni tito, kaya nga kapag kami lang ni tita. Kumain kami sa mga restaurant, saka itinatago lang daw ni tito ang mga pera niya. Kaya ang ginawa nga ni tita, pinamimigay niya. Kaya pala malapit ang loob ni tita sa amin na mahihirap na kamag-anak ni tito. Dahil galing din siya sa buhay na ganun, doon pa ako, lalo humanga kay tita, para sa kaligayahan ng lahat. Kahit siya ang magtiis gagawin niya, sa totoo medyo naawa ako sa kanya, kasi nakatali lang siya kay tito. Hindi niya magawa ang gusto niyang gawin, parang hindi siya malaya sa anuman desisyon niya. May mga pagkakataon na umuuwi si tita sa Maynila at ako ang kanyang driver. Ang gusto nga ni tita huwag na siya samahan, pero mapilit si tito. Hindi raw kaya ni tita magmaneho ng matagal. Kaya ako ang driver niya, hindi rin siya umuupo sa likuran. Gusto niya sa tabi ng driver set. Kaya kapag nakakaidlip si tita, naihilig nito ang ulo sa akin. Noon una, dahil hindi pa ako sanay, tinatanggal ko. Minsan ginigising ko si tita, pero kalaunan dahil parati ganun talaga siya. Hinahayaan ko lang, kahit na sa totoo, medyo gusto ko rin, lalo na kapag naaamoy ko ang mabangong buhok ni tita. Bakit nga ba hindi ka pa mag-asawa? Wala ka bang girlfriend? Tanong ni tita sa akin nang minsan nasa biyahe kami. Wala pa tita, saka na lang. Mapili ka yata masyado. Ano ba ang gusto mo sa babae? Tanong pa ni tita, siyempre maganda, tulad mo. Sagot ko agad, sabay na napatawa si tita. Alam mo sa panahon ngayon, ang mga magaganda na pupunta sa mga mayayamang lalaki. Kapag wala kang pera, doon ka sa tira-tira. Sabi pa ni tita, hindi naman lahat tita. Hayaan mo darating din tayo dyan. Sabi ko kay tita, sige basta kapag may nagustuhan ka na babae, pakilala mo sa akin. Ako ang kikilatis, para sure na hindi ka agrabyado, dagdag pa ni tita. Marami pa kaming pinag-usapan ni tita at mga kwento niya, lalo sa kalagayan ng relasyon nila ni tito. Hindi na lang ako nagkokomento, dahil wala akong kinakampihan sa kanila. 3 taon after ng kasal nila. Nagkasakit si tito at dinala ko sa hospital. 3 buwan siya halos doon. Ako lang ang pabalik-balik sa bahay nila at hospital para sa pangangailangan ni tito sa hospital. Hanggang sa isang gabi 2 lang kami noon ni tita sa bahay. Dahil pinabantay kay tito sa hospital ang 2 kasambahay, tinawag ako ni tita. Agad naman akong pumunta nang marinig ko ang tawag niya. Pagpasok ko ng kwarto, halatang bagong ligo si tita. Naamoy ko kasi ang bango ng sabon nito at basa pa ang buhok. Tapos, nakasuot lang ito ng manipis na pantulog. Binibigyan niya ako ng pera na halos doble sa sweldo ko na binibigay ni tito. Para saan yan tita? Tanong ko pa. Gawin mo lang ang gusto ko, sayo na yan. Ano man ang mangyari ngayon, wala dapat makaalam, sabi ni tita sa akin, habang nasa loob ako ng kwarto.
Hindi ako makatingin sa kanya. Dahil nahihiya ako, bakit kasi ang kanyang katawan sa suot nitong pantulog, pero sa totoo lang nag-init ako sa maputing hita na nakikita ko. Lalaki ka ba, Edmond? Halika, sabi ni Tita Andrea. Kunin mo itong pera. Kinuha ko nga ang pera. Pagkatapos pumunta ako ng pinto para lumabas na. Pero nagsalita si Tita, wala ka man lang bang gagawin? Matanda na ang tito mo, may sakit pa. Ang tagal ko nang nagpaparamdam sa'yo, manhid ka ba? Gusto kita, Edmond. Alam ko na kasalanan ito dahil asawa ko ng tito mo, pero please hindi ko na kaya ito. Pagbigyan mo na ako. Alam mo naman na ilang buwan nang nakaratay ang tito mo, may pangangailangan din ako at ikaw ang makapagbibigay nun, Edmond. Sana maintindihan mo ako, sabi pa ni Tita, sa malumanay na salita na parang nakikiusap sa akin. Nanginginig ang mga laman ko noon, nagtatalo ang isip ko at ang nararamdaman, pero nakaya ko na lumapit kay Tita at ibinalik ko ang pera sa kanya. Kahit na ang totoo, gustong-gusto ko nang sunggaban si Tita. Kaya lang, Tita, babalik na ako sa hospital, baka hinahanap ako ni Tito. Sabi ko agad, pero hinawakan ni Tita ang kamay ko. Edmond, walang makakaalam nito, lalo na ang tito mo. Alam ko na gusto mo rin ako. Ito na ang pagkakataon mo. Gawin mo na, Edmond. Sabay na biglang tinanggal ni Tita ang natitira pa niyang saplot. Tita, paano si Tito? Hindi ko kaya. Sa totoo lang walang lalaki ang tatanggi sa kasing gandang tulad mo. Pero Tita, sana maintindihan mo rin ako. Sabi ko agad at sabay na lumabas na ako ng kwarto. Sa isip ko, hindi ko magagawa ang gusto ni Tita. Loyal pa rin ako kay Tito Arman dahil sa mga utang na loob ko sa kanya. Pero kapag dumating ang araw na wala ng asawa si Tita, papayag na ako at sisiguraduhin ko na gagawin ko ang lahat para maging maligaya si Tita. Naghihinayang man ako, pero mas okay na rin yun, kasya. Makonsensya ako sa panloloko sa aking tito. Muli ako nagmaneho papunta ng hospital. Habang binabaybay ko ang daan, tumawag ang kasambahay ni Tito sa akin. Nag-cardiac arrest daw si Tito at sa ngayon ay wala na. Tinawagan ko ng video call si Manang, ang kasambahay ni Tito, para masigurado ko na totoo ang sinabi niya. Nakita ko nga na binabalot na si Tito habang umiiyak ang dalawang kasambahay niya. Doon ay bigla akong napahinto sa pagmamaneho sa daan. Nag-isip ako, tutuloy ba ako ng hospital o babalik ako ng bahay kung saan? Nandoon si Tita, pero kusang gumalaw ang katawan ko, sabay U-turn ng sasakyan. Mabilis ang patakbo ko pabalik, nagmamadali ako, para ibalita kay Tita ang nangyari kay Tito. Mabilis ako nakarating sa bahay ni na Tito. Tita, sigaw ko agad pagpasok ko ng gate ng bahay. Nagulat naman si Tita at parang nagtaka. Bakit, anong problema? Bakit parang may hinahabol ka? Anong nangyari? Pagtataka ni Tita na tanong, pawis na pawis kasi ako na bumalik. Tita, wala na si Tito, patay na siya. Sabi ko agad. Si Tita naman ay natigilan. Kinuha agad ang cellphone at tinawagan ang kasambahay na nagbabantay kay Tito para kumpirmahin ang sinabi ko. Pero habang nagri-ring ang cellphone ng kasambahay, bigla ko na kinuha ang cellphone at inilapag sa lamesa. Tita, payag na ako sa gusto mo. Sabay nalapit ng labi ko sa asawa ng aking tito. Sa umpisa medyo ayaw ni Tita. Siguro nalungkot din sa nalaman niya ang nangyari kay Tito. Nakita ko na tumulo ang luha niya, pero maya-maya lang, tuluyan nang nakalimot. Ang luha nakikita ko kanina ay napalitan ng hindi maipaliwanag na hitsura ng mukha ni Tita. Doon ay ginawa ko na ang lahat na alam ko na paraan para maging maligaya si Tita. Ang mga pantasya ko noon, nagagawa ko na, wala na akong pag-aalinlangan na gawin iyon. Alam ko na hindi ko nakasalanan at hindi ko niloko si Tito. Makalipas ang halos 3 oras na magkasama kami ni Tita, sabay kaming pumunta ng hospital para puntahan si Tito Arman. After mailibing ni Tito, lalo pa akong matuwa. Parang sinadya talaga ni Tito ang lahat.
Ang bahay na malaki na tinutuluyan nila ay sa akin pala niya pinamana, maliban pa sa pera. Pero hindi ko na hinangad iyon, ibinigay ko na lang sa aking mga kamag-anak at ang iba pang lupa, na naging masaya ang lahat kahit napatay na si Tito dahil isinulat na pala ni Tito kung kanino niya ibibigay ang mga naiwan niyang ari-arian at lahat kami ay meron. Umalis na kami ni Tita Andrea dala ang sasakyan na madalas na minamaneho ko. Pumunta kami sa Maynila sa mga magulang ni Andrea. Gamit ang perang minana niya kay Tito, napagawa namin ang bahay nila at kami rin ay nakapagpagawa ng aming sariling bahay. Nagsama nga kami ni Andrea, kahit na alam ko na hindi ako ang unang lalaki na pumasok sa kanya, pero sigurado naman ako na ako naman ang unang itinibok ng kanyang puso. Tulad ko, si Tita Andrea rin ang aking unang karanasan, unang babaeng minahal at huling babaeng mamahalin. Minsan napag-uusapan namin ang nangyari noon. Napakaswerte niya raw sa akin dahil sigurado daw siya na magiging loyal ako sa kanya. Dahil kahit anong pang-aakit ang ginawa niya, hindi daw ako nag-take advantage. Iginagalang kasi kita at totoong mahal, ang sagot ko na lang kay tita na akin ng asawa, matapos naming magsumpaan sa simbahan, habang pinapanood kami ng mga magulang niya at magulang ko. Sa ngayon masaya kaming nagsasama, kasama ang dalawa namin anak, at masasabi ko na salamat Tito Arman sa pamana mo na pera at asawa.